Pamaget, ang general at ang barako, ang kalangitan sa gamu, Isabela ay tila napakababa at mabigat. Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, ang hangin sa kampo ng 11th Infantry Star Division ay palaging may hindi nakikitang tension. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, particular na ang Philippine Army, ay bihasa sa ganitong pakiramdam. Ang pangalan ng dibisyon, Star Division, ay sumisimbolo sa pangarap ng bawat sundalo na umangat sa ranggo at makamit ng tagumpay. Ngunit para sa mga nakatalaga rito, ang pagangat o promosyon ay isang mabigat na katotohanan, isang bagay na kailangan mong itaya ang lahat. Ang pusong dibisyon, ang headquarters building, ay nakatayo ng may matigas at tuwid na mga linya, isang malaking kaibahan sa malagong luntiang tanawin ng kabundukan. Ang makapader nitong gawa sa granito ay tila tahimik na saksi sa mga ambisyon at paghihirap ng hindi mabilang na opisyal at sa kabataang inialay ng mga sundalong dumaan dito sa loob ng maraming dekada. Sa ikalawang palapag gusali, katabi mismo ng tanggapan ng Commanding General ay ang opisina ng Chief of Staff si Coronel Antonio Toño de la Cruz. Sa edad na 56, si de la Cruz ay isang veteranong sanay sa hirap ng serbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kanyang posisyon bilang Division Chief of Staff ay angkop sa kanyang autoridad at pagpapahalaga sa sarili kung hindi man higit pa. Para sa kanya at sa kanyang mga tagasunod, ang agila sa kanyang balikat ay matagal nang dapat naging bituin. Bilang isang graduate ng Philippine Military Academy, PMA, ang kanyang namista o kaklase ay mga general na namumuno ng dibisyon o humahawak ng matataas na posisyon sa General Headquarters, GHQ, sa Camp Aguinaldo. Ngunit siya, laging bigo sa promosyon, ang sabi-sabi, ang kanyang pagiging estrikto at walang kompromisong estilo sa field ang hindi nagustuhan ng mga nakatataas. Ngunit walang sinuman ang nagduda sa kanyang kakayahan sa pagpaplano ng operasyon at pamumuno sa tropa. Sinasabi pa nga na ang Lifat ID ay matatak dahil kay Coronel de la Cruz na nakpapakita kung gaano kalaki ang kanyang impluensya. Teka, yung bagong Cheji na darating bukas, tanong ni Coronel Carlos Chaloy Jimenez, ang G3 Operations Officer, habang humihigop ng kape. Ang kanyang opisina ay naging lugar ng pagtitipon ng mga pangunahing staff ni de la Cruz. Ito ang hindi opisyal na lugar kung saan nabubuo ang tunay na pulso ng dibisyon. Hindi mo ba nabasa ang direktiba mula sa GHQ? Sagot ni Coronel de la Cruz, nakatingin sa labas ng bintana na may halong pagkainis. Si Joseph Reyes, Lieutenant General, babay. Galing sa J-Staff. Sabi nila, napakabilis dawng pag-angat. 40 anyos na 3-star general. Abay kalokohan nato, dakdak nugian, personnel officer, napapaling. Ang balita ko po, napakagaling daw niyan sa GHQ J3 operations. Top-notch sa mga foreign schooling at walang kaparis pagdating sa strategic planning at war gaming simulations. Sabi-sabi, siya raw ang nakapag-predict sa huling opensiba ng mga rebeldeng grupo, sabi ng isang batang major. Sa narinig, lalong kumunot ang noni de la Cruz. Kinamumuhian niya ang armchair general na nakaharap lang sa computer para magplano ng operasyon. Para sa kanya, ang tunay na labanan ay nasa gitna ng putukan at putik, dugo at pawis isang maruming realidad, hindi mga kumikinang na icon sa isang monitor. At babae pa, matatanggap pa niya kung ang isang babaeng sundalo ay magpakitang gilas sa non-combat role tulad ng administrasyon o logistics. Ngunit ang posisyon ng isang division commander na mamumuno sa libu-libong tropa laban sa kaaway ay ibang usapan. Strategic simulations, nakakatawa, ang kanyang boses ay punong paghama. Anong alam ng isang paslit na hindi pa nakaranas magpalipas ng gabi sa gitna ng putukan kasama ang mga sugatang tauhan?
Akala ba niya ang giyera ay ilang click lang sa computer? Iba dito sa frontline. Dito, anumang oras pwedeng pumutok ang gulo. Tapos ilalagay nila sa pwesto ang isang walang karanasan na paslit at babay pa? Siguro maulyanin na ang mga sa promotion board. Pero Chief, sinubukang magsalita ni Coronel Jimenez, ngunit pinutol ito ni De La Cruz sa isang kumpas ng kamay. Tama na. Ano pang pag-usapan natin? Desisyon na yan. Bilang sundalo, susunod tayo. Pero tingnan niyo. Kapag yang babaeng yan ay naksimulang mag-alinlangan bilang Chiji, buong Live ID ang yayanigin. Kailangan nating simulan sa pagigpit mulingang disiplina. Malamig at matigas ang kanyang nga mata. Wala kang makikitang kahit katiting na pag-asa o respeto para sa bagong general. Para sa kanya, si Lieutenant General Josefa Reyes ay isang babay, isang paslit na parang kabuteng sumulpot mula sa itaas na umagaw sa pwestong maring na jingkanya. Kinabukasan, abala ang buong kampo para sa change of command ceremony. Nakahanay na sa parade ground ang mga kinatawan mula sa iba't ibang batalyon at ang mga sasakyan ng mga opisyal ay nakaparada sa harap ng headquarters. Ngunit ang bida ng okasyon, si Lieutenant General Josefa Reyes, ay hindi pa dumarating. Isang oras bago ang seremonya, walang kasamang ID o security, siya mismo ang nakmamaneho ng kanyang pribadong sasakyan papasok ng kampo. Nakasuot siya ng sibilyan, isang dark blue blazer at gray slacks. Walang kolorete sa mukha at ang buhok ay nakatali lang. Mas mukha siyang profesor o researcher kaysa isang general. Hindi siya nakilala ng guardia sa gate. Inakala nitong isa siyang bisitang sibilyan mula sa DND, kaya't matapos suriin ang ID ay pinapasok na siya. Ipinak ni Reyes ang sasakyan sa isang malayong parking lot at dahan-dahang naglakad. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang maingay na paghahanda para sa seremonya bago tumungo sa headquarters building. Ang hangin ng isang field unit na matagal na niyang hindi nalalanghap ay sariwang ngunit may dalang lamig. Tahimik ngunit matalas niyang sinuri ang istruktura ng gusali, ang kalupaan sa paligid at ang disposisyon ng mga guwardiya. Ang lahat ay tila nabubuo sa kanyang isipan na parang isang 3D na mapa. Abala ang ikalawang palapak ng headquarters sa maopisyal na naglalakad. Naktungo siya sa direksyon ng opisina ng CG, ngunit naupo sa isang maliit na upuan sa gilid ng pasilyo na parang isang bagitong tenyente na naghihintay ng kanyang superior. Walang sinumang nakapansin sa kanya. Ang lahat ay abala sa kanilang mga haka-haka at pananabik tungkol sa bagong babaeng general na malapit ng dumating. At sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina ng Chief of Staff at lumabas si Coronel De La Cruz. Bakas pa sa kanyang mukha ang inis mula sa pakikipag-usap sa kanyang mas staff. Habang tinatawid ang pasilyo papuntang banyo, napansin niya ang isang di pamilyar na babae na nakaupo sa sulok. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Bagong mukha, hindi naka-uniforme. Inakala niyang isa ito sa mga bagong opisyal na naghihintay ng assignment o isang sibilyang empleyado. Sa kanyang isip, automatikong nagugnay ang nasalitang babae at mababang ranggo. Huminto si Coronel De La Cruz at tinuro siya gamit ang kanyang nguso. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad at pag-utos. Hoy, ikaw! Kung bagong tenyente ka, ipagtimpla mo akong kape barako. Yung matapang at mainit. Dahan-dahang itinaas ni Josefa Reyes ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay malalim at kalmado. Walang anumang emosyon, ang nga matang iyon ay direktang tumitik sa mukha ni Coronel De La Cruz. Hindi siya sumagot. Nakatitik lang. Sa katahimikan at hindi matinag na titik na iyon, bahagyang natigilan si De La Cruz. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon, ang isang mababang ranggo na biglang tatayo at sasabing, "Yes sir." Sa halip, ang titik na iyon ay tila bumabasa sa kanyang pagkatao at naramdaman niya ang matinding inis dahil sa pagbaliwala sa kanyang autoridad. Ang isiping binaliwala siya at ng isang babay ay nakpamanhit sa kanyang katinuan.
Hindi niya napigilan ang biglang galit at bumitaw ng isang salitang sumira sa kanyang dignidad na binuo sa buong buhay niya sa serbisyo. Ang lumabas sa kanyang bibig ay nakpatigil sa lahat sa pasilyo. Anong klaseng tingin yan? Bingi ka ba? Ipagtimpla mo akong kape, leche. Sa sandaling iyon, lahat ng opisyal sa pasilyo ay natigilan. Napahinto ang kanilang pahinga at ang kanilang mata ay puno ng gulat na nagpapalipat-lipat sa pagitan ni Coronel de la Cruz at ang hindi kilalang babae. Ang pinakamakapangyarihang opisyal ng Lifth ID ay nagbitaw ng hindi masikmurang salita sa isang babaeng ngayon niya lang nakita sa gitna mismo ng headquarters. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Si Josefa Reyes ay hindi pa rin kumikilos. Walang bakas gulat, galit o kahihiyan sa kanyang mukha. Ang masasakit na salita ay tila hindi tumama sa kanya. Tahimik niyang pinakmasdan ang mukha ni De La Cruz, ang matang punong galit, ang bibig at ang malalim na pagtatangi at kayabangan sa likod nito. Tila pinag-aralan niya ang isang interesanteng espesimen. Ang katahimikang iyon na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o sagot, ang lalong nagpabigat sa balikat ni Coronel de la Cruz. Nagsimula niyang mapagtanto ang kanyang ginawa, ngunit huli na ang lahat. Ang mamatanga lahat sa pasilyo ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang likod. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kanyang buong buhay na karangalan at autoridad ay nadudurog sa gitna ng pasilyo. Ilang minuto ang lumipas, isang aide de camp ang nakmamadaling tumakbo sa pasilyo at sumigaw. Nahanap na po ba ang bagong commanding general? Ma'am, andito lang po pala kayo. Ang tingin ng aide ay direktang nakatuon kay Josefa Reyes na nakaupo sa silya. Noon lamang napagtanto ni Coronel de la Cruz at ngang lahat sa pasilyo ang kahulugan ng kanilang nasaksihan at kung ano ang nagawa ng kanilang chief of staff. Nawala ang kulay sa mukha ni Coronel de la Cruz, naging puti ito na parang estatwa. Ang kanyang mata ay nanginginig na tila nililindol. Noon lamang dahan-dahang tumayo si Josefa Reyes. Hindi niya pinansin ang aide na tumatakbo palapit sa kanya at sa halip ay humakbang papalapit sa naninigas na si Coronel de la Cruz. Sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiti na kasing talim ng ice pick. Chief of Staff, ang kanyang boses ay mahina ngunit umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Hayaan mo, mamaya. Ako mismo ang magtitimpla ng barako mo. Iyon ang tunok na nahudyat sa pagsisimula ng isang malaking bagyo na yayanig sa buong 5th Infantry Division. Ang change of command ceremony ay itinuloy ayon sa plano. Sa harap ng dandaang sundalong nakahanay sa parade ground, ang imahe ni Lieutenant General Josefa Reyes sa entablado ay halos hindi mo makilala mula sa babaeng nakita sa pasilyo kanina. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado, ang tatlong bituin sa kanyang balikat ay kumikinang at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang talumpati ay napakaikli at direkta, walang mabulaklak na salita o madamdaming pangako. Ako si Lieutenant General Josefa Reyes ng Philippine Army. Mula ngayong araw, tinatanggap ko ang tungkulin bilang Commanding General ng 11th Infantry Division. Ang aking misyon ay iisa, ang manalo. Ang inyong misyon ay ganun din. Iyon lang. Iyon lang ang kabuuan. Ang mga sundalo at staff na sanay sa mahahabang talumpati ay bahagyang naguluhan. Ngunit agad ding naramdaman ang bigat at bakal na determinasyon sa likod ng mga salitang iyon. Habang bumababa sa entablado si Reyes para sa trooping the line, hindi siya ngumiti o nagpakita ng anumang pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa disiplinang ng mga sundalo sa kanilang formasyon at sa kaayusan ng kampo. Tila isang bagong hasang talim na humihiwa sa lahat ng kanyang madaanan. Pagkatapos ng seremonya, agad na ipinatawag ang unang command conference sa Division War Room. Ang lahat ng pangunahing commander at staff ng 5th ID ay naroon. Mabigat ang hangin sa loob.
Ang lahat ng mata ay nakatuon sa bagong general na nakaupo sa dulo ng mesa at sa kanyang tabi, si Coronel de la Cruz na nakayuko na parang isang kriminal. Ang insidente sa pasilyo ay kumalat na sa buong kampo sa bilis ng kidlat. Lahat ay nakabang kung paano didisiplinahin ni General Reyes si Coronel de la Cruz, kung paano niya ito sisibakin sa pwesto. Ngunit ang unang salita ni Reyes ay ganap na taliwas sa inaasahan ng lahat. G3, simulan mo ang briefing sa kasalukuyang sitwasyon ng Kaway at sa kahandaan ng ating matropa sa AOR, Area of Responsibility. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon o pahiwatig tungkol sa nangyari sa pasilyo. Tanging ang malamig na fokus sa misyon ang maririnig, maging si Coronel de la Cruz at ang ibang staff ay nagulat. Agad na tumayo si Coronel Chaloy Jimenez at sinimulan ang briefing. Gaya ng dati, iprinisenta niya ang datos tungkol sa disposition ng mga rebeldeng grupo, ang mga huling insidente, at ang Standard Operating Procedure, SOP ng Liven ID bilang tugon. Tila maayos ang takbo ng briefing. Nang patapos na si Coronel Jimenez at handa ng huminga ng maluwag, isang matalas na tanong mula kay General Reyes ang bumasag sa katahimikan. Coronel Jimenez, ang briefing mo ay walang pinakaiba ni isang kuwit sa report noong nakaraang quarter. Ang mga kalaban ba natin sa kabundukan ay nagbakasyon? Nanigas ang mukha ni Jimenez. Hindi po, General. Ito po ay pinagsama-samang pinakabagong intelligence at pinagsama-sama, huwag mo akong lokohin. Tumayo si Reyes at lumakad patungo sa malaking tactical map. Ginamit niya ang isang laser pointer upang ituro ang isang partikular na lugar ang hangganan sa pagitan ng mga batalyon na nag-operate sa hangganan ng Isabela at Quirino, isang napakasensitibong lugar. Isang linggo na ang nakalipas, may namataang paggalaw nga armadong grupo sa lugar na yan tuwing gabi. 3 araw na ang nakalipas, may mga ulat ng pagbili ng dipangkaraniwang dami ng bigas at gamot sa mga kalapit na baryo. Kahapon ng madaling araw, ang palitan ng text messages gamit ang mabagong SIM card ay biglang tumaas ng 30% kumpara sa dati. Pero sa report ng G3, walang makabuluhang aktibidad. Lahat ng staff sa war room ay napanganga. Ang maimpormasyong binanggit ng General ay mga sariwang intelligence na ilan lamang na operatiba sa G2 intelligence at G3 ang nakakaalam. Panong ang isang bagong saling general mula sa GHQ ay alam ang mga detalyeng ito na parang binabasa niya ang kanyang palat. Hindi tumingin si Reyes kay Jimenez at nakpatuloy. Kung titignan ng hiwa-hiwalay ang mga impormasyong ito, mukha ng walang kabuluhan. Pero kapag pinagduktong-duktong mo, ibang larawan ang mabubuo. Paggalaw ng tropa, pag-imbak ng supply, pagtaas ng komunikasyon, lahat ito ay senyales ng isang planong opensiba. At anong tugon ng dibisyon natin? Ang pagsunod sa lumang oplan na nakabatay sa mga nakaraang engkwentro. Sa tingin niyo ba, susunod ang kalaban sa textbook natin? Ang kanyang boses ay malamig at lohikal, ngunit sa ilalim nito ay may nag-apoy na galit. Itinuro niya ang ibang bahagi ng mapa. Ang mas malaking problema ay nasa atin. Ang MSR, Main Supply Route, ng 86th Infantry Battalion, ang Maharlika Highway na nagdudugtong sa Santiago at Tuguegarao. Ang kalsadang ito ay critical para sa mabilis na pag-deploy ng ating mga mechanized unit. Ngunit nakatanggap akong ulat na ang pakukumpuni ng isang mahalagang tulay, ang tulay ng pag-asa, ay naantala. Anong dahilan? G4, pinagpawisan ng malamig ang G4 Logistics Officer habang tumatayo. Maam, ang LGU po kasi at ang DPWH ay may inaayos pa sa budget at huwag kang magdahilan. Hinihintay bang gira ang budget at ang burokrasya? Sa tingin mo ba, iwasan ng bala ng kalaban ang mga taga-gobyerno? Ngayong hapon,
Magpatawag ka ng tripartite meeting kasama ang mayor at ang district engineer. Kung kailangan, ako mismo ang tatawag sa kanila. Sa loob ng 1 linggo, dapat magpatuloy ang construction. Utos dyan, inilibot ni Reyes ang kanyang tingin sa buong silid. Bawat opisyal na matitigan niya ay napapayuko. Hindi lang siya basta nagagalit o namumuna. Tinutumbok niya ang puso ng problema at nagbibigay ng solusyon na walang sinuman ang nakaisip. Mahirap isipin kung gaano kalalim niyang pinag-aralan at sinuri ang bawat issue and Limouth ID habang nasa GHQ pa lamang. Sa wakas, ang kanyang tingin ay napunta kay Coronel de la Cruz. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ito na ang hinihintay ng lahat. Chief of Staff, yes ma'am. Halos pabulong na sagot ni De La Cruz. Wala na ang dati niyang kayabangan. Ang kasalukuyang oplan ng dibisyon ay masyadong matigas at predictable. Kung medyo matalino ang commander ng kalaban, madali niyang mababasa ang susunod nating galaw. Simula ngayon, ipinag-utos ko ang isang malawakang pag-aral at pagbabago sa buong oplan ng dibisyon. Ikaw ang itatalaga kong mamuno rito, isang hindi inaasahang utos, hindi parusa, kundi ang pinakamahalagang tungkulin sa buong dibisyon. Maging si De La Cruz at ang ibang staff ay nagtaka. Lumapit si Reyes kay De La Cruz at sa isang boses na siya lang ang makakarinig, ngunit mas malamig pa sa yelo, bumulong siya. Narinig ko, napakagaling mo raw sa field. Siguradong may makikita ka na hindi ko nakikita bilang isang armchair general. Patunayan mong hindi pa kinakalawang ang galing at karanasan mo. Kung bibiguin mo ako, huminto siya at direktang tumitik sa mga mata ni De La Cruz. Baka kahit barako ay hindi mo na matikman bago ka mapilitang mahubad ng uniforme. Naintindihan mo. Isang talon ng malamig na pawis ang dumaloy sa likod ni Coronel de la Cruz. Hindi iyon isang simpleng banta. Iyon ay isang utos na hindi niya matatanggihan, isang utos na itaya ang kanyang buong pagkatao. Sa halip na ipahiya siya sa publiko, inilagay ng general ang kanyang karangalan at kakayahan sa isang pagsubok, ang pinakamalupit ngunit pinakamabisang paraan. Natanto niya na siya ay ganap na nagiging laruan sa palad ng bagong general na minamaliit niya bilang isang babae at isang paslit. Mula noon, nakilala si Lieutenant General Josefa Reyes bilang General Yelo. Hindi siya kailanman nagpakitang personal na emosyon at tanging kakayahan at resulta ang basehan ng lahat ng kanyang desisyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Limouth ID headquarters ay nagsimulang gumalaw na parang isang makinang muling binuhay. Walang tigil na mga pulong, biglang nga red alert drill at sorpresang inspeksyon sa mga batalyon. Lahat ay nagaganap sa ilalim ng kanyang masusing kalkulasyon nang walang anumang pagkakamali. Ang mga staff ay halos mamatay sa pagod, ngunit walang sinuman ang makapagreklamo. Dahil si General Reyes mismo ang unang dumarating sa opisina at huling umuwi, at siya ang pinakamaraming nag-aral at nag-isip. Natutukoy niya kahit ang isang maling spelling sa isang report, at kabisado niya ang taktikal na kahalagahan ng bawat guhit sa mapa. Sa harap ng kanyang kakayahan, ang dating connection, seniority o bata-bata system ay walang silbi. Unti-unti, ngunit tiyak, iisang pamantayan na lamang ang nanatili sa Limouth ID, kakayahan. Gabi-gabi, hindi makatulog si Coronel de la Cruz. Ang tungkuling baguhin ang buong oplan ay isang malaking hamon na nangangailangan kanyang buong buhay militar. Para mapahiya si Reyes at may balik ang kanyang nawalang karangalan, nagsumikap siya ng husto. Ngunit habang mas lumalalim ang kanyang pag-aaral, mas lumalabas ang nga butas at kahinaan ng lumang oplan at kasabay nito, naunawaan niya kung bakit iyon ang iniutos ni Reyes. Nakikita na pala niya ang lahat mula pa sa simula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kinailangan niyang aminin na nakatakpo siya ng isang commander na mas magaling kaysa sa kanya at ang katotohanan ang commander na iyon
ay ang babaang tinawag niyang Leche ay lalong nakpahirap sa kanyang kalooban. Ito ang tunay na edukasyon. Hindi sa pamamagitan ng espada o baril, kundi sa pamamagitan ng hindi matatawarang kakayahan at malamig na lohika ang pagwasak sa yabang ng isang tao at pagpilit sa kanya na magnilay-nilay. Ito ang pinakamatindi at perpektong paraan ng pagtuturo ng leksyon. Habang nagugat ang estilo ng pamumuno ni General Reyes, nagsimulang magkaroon ng banayad na lamat-salub ng Lifted ID Command Group. Hindi ito isang hayagang pagsuwe, kundi isang komplikadong salpukan ng damdamin at interes sa ilalim ng tahimik na ibabaw. Nasa sentro ng pagbabago si Coronel de la Cruz. Sumunod siya sa utos ni Reyes, pinamunuan ang Oplan Review Team at ibinuhos ang kanyang oras sa trabaho. Nagpatong-patong sa kanyang mesa ang mapa, data analysis at mga ulat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman at karanasan. Minsan, nakikipagdebate siya ng matindi sa kanyang miyembro. Minsan, nagpupuyat siya para mag-aral ng mga bagong taktika. Sa prosesong iyon, kabalintunaan, naramdaman niyang muli ang sigasig at kagalakan ng isang tunay na sundalo. Ang kanyang instinct bilang isang field commander na matagal nang natutulog ay tila muling nabuhay. Ngunit ang kanyang kalooban ay magulo pa rin. Hindi niya may tatanggi ang pambihirang kakayahan ni Reyes. Ang mga problemang tinukoy nito ay totoo at ang mga direksyong iminungkahi nito ay tama. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakakaramdam siya ng paganga at nagugulat siya sa tuwing nararamdaman niya ito. Subalit, ang katotohanang babay si Reyes at ang paraan ng pagpapahiya nito sa kanya ay nag-iwan ng galit at pagtutol na hindi nawawala. Ang dalawang damdaming ito ay patuloy na nagbabanggaan sa kanyang isipan. Ang kalituhang ito ni De La Cruz ay nahawa sa mga old-timer na opisyal na sumusuporta sa kanya. Sina Coronel Chaloy Jimenez, G3, at Coronel Ricardo Cardo Santos, G4, na kasama niyang namuno sa dibisyon, ay hindi natutuwa sa mga pangyayari. Nasaksihan din nila ang galing ni Reyes, ngunit ayaw nilang basta na lang itong tanggapin. Ang pagdating niya ay isang pagyanik sa kaayusan, herarkiya, at kulturang pinamumunuan ng mga lalaki na kanilang pinrotektahan sa loob ng dekada. Isang gabi, matapos ang trabaho, nakita-kita sina De La Cruz, Jimenez at Santos sa isang simpleng karinderya malapit sa kampo. Matapos ang ilang bote ng Red Horse, nagsimulang lumabas ang kanilang ngasama ng loop. Chief, ayos lang po ba talaga tayo sa ganito? Tanong ni Jimenez. Araw-araw puyatan, tapos magre-report sa isang paslit na general para lang aprubahan ang report. Baligtat na yata ang mundo. Sa karanasan at galing niyo, dapat ay. Tama na, putol ni De La Cruz habang tinutunga ang kanyang beer. Namumula ang kanyang mukha dahil ba sa alak o sa magulong damdamin. Hindi siya paslit kahit sa gehake. Isa siya sa pinakamagaling pagdating sa operations. Ako ang makapagsasabi niyan. Nakatinginan sina Jimenez at Santos sa hindi inaasahang sagot. Ang kanilang leader, si De La Cruz, ay tila kinikilala si Reyes. Maingat na sumingit si Coronel Santos. Opo, alam naming magaling siya, pero ang militar ba ay pinapatakbo lang ng galing? Mas mahalaga ang leadership na nag-aruga sa mga tauhan, ang tiwala. Tingnan niyo ang nangyayari sa dibisyon ngayon. Lahat ay takot, halos hindi na makahinga sa pag-intay sa sasabihin ng CJ. Hindi ito isang malusog na organisasyon. Tama, sang-ayon ni Jimenez, sa bawat meeting para tayong pinipiga. Puro puna, walang kahit isang mainit na salita ng papuri o pag-engganyo. Sinong mag-aalay ng buhay para sa ganyang leader? Sa oras ng giyera, baka magtakbuhan ng mga tauhan natin. Ang kanilang mga salita ay tumama sa natitirang pagtutol sa puso ni De La Cruz. Tama, malamig siya at hindi makataw.
Itinuturing niyang parang piyesa ng makina ang mga tauhan. Ang ganyang leadership ay hindi kayang mamuno sa oras ng krisis. Nakahanap siya ng dahilan para bigyang katwiran ang kanyang nararamdaman at bahagyang tumango. Masyado niyang hinihigpitan ang disiplina. Mas marami ang masamang epekto niyan. Dahil sa pagsang-ayon niya, lumakas ang loob ni Jimenez. Kaya nga po, dapat tayo ang gumawa ng paraan. Hindi dapat lahat ng utos niya ay sinusunod na lang. Kailangan nating ipaalam sa kanya ang realidad sa field. Kayo po, Chief, ang dapat maging sentro natin. Hindi sumagot si De La Cruz at nagpatuloy lang sa pag-inom. Lalong gumulo ang kanyang isip. Ang pagnanais na kontrahin si Reyes ay sumasalungat sa pagnanais na tapusin ang Oplan Review para patunayan ang kanyang sariling kakayahan. Lasing siyang umuwi sa kanyang quarters ng gabing iyon. Walang malinaw na desisyon. Hiwalay sa mga pakilos ng mga old-timer. Isang bagong agos ang nabubuo sa loop ng command group, ang meritocracy o pamumunong nakabatay sa kakayahan ni Reyes ay nagbigay ng bagong pag-asa at oportunidad sa mga nakababatang opisyal tulad ng mga major at lieutenant colonel. Partikular na ang mga babaeng opisyal ay nakaramdam ng inspirasyon. Si Major Maria Cristina Tina Ocampo Enguedua, Intelligence, ay isa sa pinakamahuhusay na analis ng dibisyon, ngunit ang kanyang nga ulat ay madalas na binabalewala noon. Lagi siyang naiwan sa likod ng hindi nakikitang pader ng pag-isip na anong alam ng babay. Ngunit sa unang linggo ni Reyes, personal siyang ipinatawag. Major Ocampo, nabasa ko ang report mo nung nakaraang buwan tungkol sa posibilidad ng pagbabago sa mga ruta ng infiltrasyon ng mga rebelde. Napakaganda. Hindi makapaniwala si Major Ocampo. Ang isang general ay personal na binasa ang ulat ng isang major at tandang-tanda pa ang pamagat. Nagustuhan ko ang iyong out-of-the-box na pananaw, lalo na ang iyong teorya tungkol sa paggamit nila ng social media at commercial drones para magpanggap na sibilyan. Napakakumbinsido. Palawakin mo pa ito at gumawa kang isang konkretong plano kung paano natin ito isasama sa ating defensive plan. I-report mo ng direkta sa akin, huwag mo nang idaan sa iba. Mula noon, tila nagkaroon ng pakpak si Major Ocampo. Natuwa siya na sa wakas ay nakatagpo siyang isang commander na kinikilala ang kanyang kakayahan, hindi lang siya. Maraming batang opisyal na may galing ngunit walang koneksyon ang napansin ni Reyes at binigyan ng mahahalagang tungkulin. Para sa kanila, si General Reyes ay hindi lang isang superior, kundi isang role model na magbubukas ng daan para sa kanilang kinabukasan. Dahil dito, ang Levant ID Command Group ay nahati sa dalawang hindi nakikitang grupo, ang nga bagong sibol na nakasentro kay Reyes at ang old-timer na nakapalibot kay De La Cruz. Ang lamat ay hindi pahayag, ngunit binabago nito ang hangin sa buong kampo. Sa mga pulong, patuloy pa rin ang matatalas na tanong ni Reyes, ngunit iba-iba na ang pagtanggap ng mga staff. Ang mga bagong sibol ay aktibong nagbibigay ng opinyon habang ang mga old-timer ay napipilitan lang sumang-ayon o nananahimik bilang pasibong pagtutol. Alam ni Reyes ang lahat ng ito, tila hinahayaan niya o baka nga'y natutuwa pa siya. Para sa kanya, ito ay isang normal na growing pain ng isang lumang organisasyon na nagbabago tungo sa isang bagong kaayusan. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para supilin ang kanilang pagtutol. Sa halip, plano niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga resulta na hindi nila matututulan. Isang hapon, ginanap ang midterm report ng Oplan Review. Ipinipresenta ni Coronel De La Cruz ang mga resulta ng kanyang ilang gabing pagpupuyat. Ang kanyang ulat ay mas detalyado at lohikal kaysa sa dati. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Reyes. Chief of Staff, alam kong pinagirapan mo to, pero ang plano mo ay nakaton pa rin sa depensa. Lumakat si Reyes sa mapa at gumuhit ng pulang linya para sa inaasahang atake ng kalaban. Pagkatapos,
Gumuhit siya ng isang asul na palaso sa isang uplang ibang lokasyon. Bakit kailangan nating laging maghintay na sila ang unang umatake? Kung malinaw na ang senyales ng kanilang pag-atake, bakit hindi natin gamitin ang konsepto ng offensive defense, ang paguna sa pagpulpog sa kanilang makritikal na pasilidad para wasakin ang kanilang kagustuhang lumaban? Halimbawa, kung sigurado tayong naghahanda ang kanilang mortar unit para sa isang harassment, bakit hindi natin unahan gamit ang ating Atmos 2000 howitzers para durugin ang kanilang command post at mga pwesto? Tumahimik ang buong silid. Ang preemptive strike o paguna ay isang napakasalan at mapanganib na konsepto. Maari itong maging dahilan ng mas malaking gulo. Maingat na tumutol si Coronel Jimenez. General, masyadong mapanganib po yan. Maari itong maging dahilan ng all-out war. Kaya nga sinabi kong kung malinaw na ang senyales, malamig na sagot ni Reyes. Ang ibig kong sabihin ay kapag gamit ang lahat ng ating intelligence assets, 99% tayong sigurado sa kanilang intention. Hanggang kailan tayo maghihintay na tamaan muna bago gumanti? Kahit na may mamatay na sa ating maksundalo at sibilyan, hindi niyo ba alam ang kasabihang, the best defense is a good offense? Bumaling siya kay De La Cruz, Chief of Staff. Ikaw ang eksperto sa field. Pag-aralan mo kung ang ideya kong ito ay posible, kung ano ang ngapanganib, at kung paano natin kokontrolin ang ngapanganib na iyon. Ay report mo ulit sa akin. Hindi mo kaya. Kinagat ni De La Cruz ang kanyang labi. Ang ideya ni Reyes ay matapang at mapanganib, ngunit kasabay nito, nakakapanabik. Binabasag nito ang kanyang lumang pananaw na laging nakakulong sa depensa. Bago niya namalayan, sumagot na siya. Hindi po. Pag-aaralan ko po. Sa pagsagot niya niyon, naramdaman ni De La Cruz na isa na namang lamat ang nabuo sa pader sa pagitan nila ni Reyes. Hindi ito pagkatalo o pagsuko. Ito ay ang purong kuryosidad at hamon ngang isang sundalo sa isang kumander na may mas malawak at malalim na pagtingin sa larangan ng digmaan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, lalong lumalalim ang lamat sa samahan ng nga old-timer. Nagsimula silang makaramdam ng pagtatampo at pagkakanulo sa nagbabagong si Coronel De La Cruz at ang kanilang galit kay General Reyes ay lalong naging hayagan. Ang hindi nakikitang lamat ay malapit nang lumabas sa ibabaw. Ito ay ang simula ng isang malaking pagkasira na yayanig sa buong 5th ID. Ang konsepto na offensive defense ni General Reyes ay isang malaking alon na tumama sa 5th ID Command Group. Hindi lang ito pagbabago ng taktika, kundi isang deklarasyon na yumayanig sa pilosopiyang sinusunod ng dibisyon sa loob ng maraming taon. Daladala ni Coronel De La Cruz ang hamong ito sa kanyang magabing walang tulok. Mapanganib ang ideya ni Reyes, ngunit nagsimula niyang maramdaman na sa likod nito ay ang pinakapangunahing pag-aalala ng isang commander. Ang bawasan ang bilang mamasasawi sa kanyang tropa sa pamamagitan ng paguna sa pagwasak sa determinasyon ng kalaban. Sa kanyang isipan, unti-unting nabubura ang imahe ng isang babay at paslit at napapalitan ito ng imahe ni Commander Josefa Reyes. Ngunit hindi lahat ay tulad ni De La Cruz. Habang tila nahuhulog siya sa ritmo ni Reyes, lalong lumalaki ang pagkabalisa at galit ng ma-old-timer na pinamumunuan nina Coronel Jimenez at Santos. Para sa kanila, ang pagbabago ni De La Cruz ay isang pagkakanulo. Ang kanilang tagapagtanggol at sentro ay tila sumusuko na sa kalaban. Nang gabing iyon, muli silang naktipon sa dati nilang tambayan. Puno ng hinanakit na nagsalita si Coronel Jimenez. Hindi ko na maintindihan si Chief. Preemptive strike? Kabaliwan yon. Tapos basta na lang niya tinanggap para pag-aralan. Paano kung makagiyera nga dahil diyan? Sinong mananagot? Hinampas ni Coronel Santos ang mesa, mananagot. Walang pananagutan yang babaeng yan. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, isa pang bituin, alis na lang yan. Tayo ang maiwan para linisin ang gulo. Kahit maging dagat ng apoy itong Isabela, hindi yan kikindat man lang.
Ang kanilang usapan ay puno ng walang basehang akusasyon at takot. Ang pamumuno ni Reyes ay yumayanik sa pundasyon ng mundong kanilang pinaglingkuran buong buhay. Ang kanyang pagiging by the book, hindi makatao, at higit sa lahat, ang katotohanang isang babae ang namumuno sa libu-libong sundalong lalaki ay isang hindi matanggap na insulto. Nakningning ang mamata ni Jimenez. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo at maghintay. Kailangan nating kumilos. Kumilos? Paano? Susuwayin natin ng harapan ang utos ng CG, mapait na tanong ni Santos. Ang harapin siya ay katangahan. Bumaba at naging masama ang boses ni Jimenez. Ang saksak ay hindi lang nanggagaling sa harap. Mas mapanganib ang saksak na galing sa likod mula sa dilim. Kinuha niya ang kanyang smartphone at ipinakita ang isang pribadong Facebook group na tinatawag na Sundalos Tambayan, kung saan ang mga sundalo ay naglalabas ng kanilang saloobin ng hindi nagpapakilala. Kailangan nating paganahin ang opinyon ng publiko. Walang silbi kung sa kanya lang natin iparirinig. Kailangan marinig ng buong dibisyon, ng buong AFP. Kailangan nating ipaalam kung gaano kapanganib ang estilo ng bagong CG, kung gaano nababalot ng takot ang matropa sa frontline. Nanlaki ang mga mata ni Santos. Huwag mong sabihing magpo-post ka sa internet. Bakit hindi? Anonymous naman. Sino nang makakaalam? Kumpiyansang sabi ni Jimenez. Babaguhin lang natin ng kaunti ang katotohanan. Halimbawa, dahil sa kalupitan ng babaeng general, bumaksak ang moral ng mga sundalo. Dahil sa mga planong hindi makatotohanan, nakakagulo ang buong dibisyon. Dahil sa mapanganib na preemptive strike, inilalagay niya sa panganib ng giyera ang buong bansa. Lagyan mo lang ang kaunting katotohanan at samahan mong pampalasang takot, maniniwala ang matao. Ito ay isang malinaw na pagtawid sa linya, isang hayagang insubordination at paglabag sa batas militar. Ngunit dahil sa epekto na alak at galit, ito na lang ang nakikita nilang paraan para protektahan ang kanilang posisyon at karangalan. Nagplano sila ng detalyado. Para hindi sila masundan, utusan nila ang isang batang opisyal sa G4 na magpost mula sa isang internet cafe sa labas ng kampo. Ilang araw ang lumipas. Isang post ang lumabas sa Sundalos Tambayan. Pamagat, isang liham para sa bagong reyna ang aming dibisyon. Ako ay isang hamak na opisyal na naglilingkod sa Lifat Ide. Kamakailan, isang babaeng general ang itinalaga sa aming dibisyon. Pinupuri siyang media bilang babaeng bakal, ngunit ang aming nararanasan dito sa Lubay parang impyerno. Sa unang araw pa lang niya, ipinahiya niya sa publiko ang aming veteranong chief of staff. Sa bawat pulong, puro panlalait na personal ang aming natatanggap. Walang kahit isang salita ng pag-engganyo. Tanging pagpapakitang gilas sa kanyang kaalaman habang dinudurok ang kanyang natauhan. Marami sa amin ang nawawalan ng gana. Ang mas malaking problema ay ang pagpilit niya sa mga planong hindi makatotohanan bes sa kanyang karanasan sa paglalarong war games sa kanyang opisina sa Aguinaldo. Kamakailan, binanggit pa niya nakakatakot na preemptive strike, isang mapanganib na sugal na maaring magudyok sa mga kalaban. Dahil dito, kami sa Lifthide ay maaring maging Charne Norte at ang Isabela ay maging dagat ng apoy. Gabi-gabi, hindi kami makatulog sa takot. Nais kong itanong sa aming Cheji, hindi po ito isang laboratorio para sa inyong promosyon. Ito ang frontline kung saan nakataya ang buhay ng libu-libong sundalo at kanilang pamilya. Sana po ay tanggalin niyo ang koronang nakatago sa likod ng inyong malamig na pag-isip at pakinggan ang boses ng Manasa Field. Ang post ay sumabok. Libu-libong komento ang bumuhos. Sabi na nga ba kapag babae ang naging commander, sira ang unit. Ang tapang ng nagsulat, suportado kita. Anong pinagsasabi niyo? Mula nang dumating si General, mas tumino ang dibisyon namin.
Mga lang ang nagrereklamo. Teka, yung preemptive strike, delikado ngayon. Kung totoo yan, problema to. Mabilis na kumalat ang post sa iba't ibang social media. May mga balita pa na ilang online news outlet ay nakahanda ng ilabas ang isang artikulo na may pamagat na kontrobersiya sa pamumuno na babaeng general sa Live ID. Ang saksak mula sa dilim ay direktang tumututok sa puso ni Josefa Reyes. Sa sandaling iyon, kumatok sa pinto ng kanyang opisina si Major Tina Ocampo na maputla ang mukha. Nanginginig niyang iniabot ang kanyang tablet. Ma'am, kailangan niyo po itong makita. Walang emosyon na binasa ni Reyes ang post at ang daan-daang komento. Hindi man lang kumurap ang kanyang mata. Hindi napigilan ni Major Ocampo ang kanyang galit. Ito po ay isang paninira. Sinasadya nilang baluktutin ang inyong pamumuno para sirain ang moral ng tropa. Kailangan nating. Major, mahinang putol ni Reyes. Huwag kang magpadala sa emosyon. Sa giyera, mas mapanganib ang pagkakawatak-watak ng sarili mong tropa kaysa sa balaang kalaban. Inaasahan ko na ang ganitong atake. Tumayo siya at tumingin sa training ground sa labas. Suriin mo ang nilalaman ng post. Pagpapahiya sa veteranong Chief of Staff. Preemptive strike. Ilan lang na nakadalo sa command conference ang nakakaalam nito. Imposibleng taga-labas ang nagsulat nito. Muli siyang bumaling kay Ocampo. Ang kalaban sa loob ang pinakamapanganib at ang ganitong kaduwagang pag-atake ay nangangahulugang wala silang lakas ng loob na harapin ako. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang Provost Marshal. Ilang sandali pa, pumasok ang pinunong ng Military Police, MP. Provost Marshal, may misyon ka. Naging sintalim ng kutsilyo ang tingin ni Reyes. Alamin mo kung sino at bakit. Isinulat at ikinalat ang post na ito. Gamitin mo lahat ng cyber investigators at kagamitan. Bago pa ito kumalat sa media, kailangan kong malaman kung sino ang sumaksak sa akin sa likod. Muli siyang tumingin sa labas. At maghanda tayo para sa isang Division-Wide Field Training Exercise, FTX. Patutunayan ko kung ang aking offensive defense ay isang pangarap lang ng isang armchair general o ang pinakamatalas na sandata para sa tagumpay. Sa harap ng lahat, ang kanyang deklarasyon ay nagbabadya ng isa na namang bagyo sa Live ID. Sa saksak mula sa dilim, ang kanyang sagot ay isang harapan at buong lakas na pag-atake at sa pinakamalaki at pinakamahirap na entablado. Nang ibaba ang utos para sa Live ID Field Training Exercise, FTX, ang buong Isabela at mga karatig probinsya ay tila naging isang malaking makina. Hindi ito isang ordinaryong pagsasanay. Ito ay isang malaking pagsubok kung saan nakataya ang filosofiya ng pamumuno ni General Reyes at ang kinabukasan ng dibisyon. Ang sentro ng ehersisyo, ang pagpapatunay sa bisa ng offensive defense o plan. Ang pinakamahusay na unit ng division, ang 86th Infantry Highlander Battalion, ang gaganap bilang Blue Force na magpapatupad ng bagong oplan ni Reyes. Ang tradisyonal na malakas na 95th Infantry Salaknib Battalion naman ang gaganap bilang Red Force o ang kunwaring kalaban. At ang itinalagang commander ng Red Force, si Colonel Chaloy Jimenez, ang G3. Ito ay isang sinadyang hakbang ni Reyes. Binigyan niya ng pagkakataon ang taong may pinakamalaking pag-alinlangan sa kanyang konsepto na siya mismo ang sumubok na wasakin ito. Tinanggap ito ni Jimenez bilang isang insulto at kasabay nito, isang gintong pagkakataon. Nangako siya sa sarili na lubusan niyang dudurugin ang walang beseheng oplan ni Reyes para ipahiya ito at ibalik ang kanyang karangalan. Nang magsimula ang FTX, pinangunahan ni Jimenez ang Red Force ng may husay, ginagamit ang malawak na kapatagan at kagubatan ng Isabela.
Para malinlang ang nga drone at surveillance equipment na inaasahan niyang gagamitin ni Reyes, gumamit siya ng nga di kumbensyonal na taktika na kunwari siyang iginagalaw ang kanyang pangunahing puwersa habang nagtatayo ng mga peking position at minamanipula ang radio traffic para lituhin ang intelligence analysis ng Blue Force. Ang kanyang layunin, akayin ang pangunahing puwersa ng Blue Force, ang 86 IB sa isang kill zone na kanyang inihanda para lipulin sila. Sanay lang sa simulasyon yang general na yan, ngumisi si Jimenez habang tinitignan ang mapa sa kanyang Command 10. Tuturuan ko siya na ang tunay na labanan ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Tila lahat ay naayon sa kanyang plano. Samantala, sa isang liblib na bundok kung nasaan ang command post, Chepieng Blue Force, ramdam ang matinding tensyon. Sa isang malaking screen, nakikita ang sitwasyon sa real time, ngunit hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng pangunahing puwersa ng Red Force. Report: malaking grupo ng Red Force, posibleng ang main body, ay gumagalaw patungong timog. Negative. Ayon sa na-intercept na komunikasyon, ang main body nila ay nagtitipon sa isang mataas na lugar sa kanluran. Nagsimulang magkagulo ang CP ng Blue Force dahil sa magkasalungat na ulat. Ang commander ng 86 IB ay humihingi ng desisyon mula kay Reyes. Lahat ng mata ay napunta sa pinakamataas na plataporma kung saan tahimik na nagmamasid sina General Reyes at Coronel de la Cruz. Matigas ang mukha ni de la Cruz, nababasa niya ang plano ni Jimenez. Ito ay isang klasikong feint o pain, ngunit kulang ang ebidensya para malaman kung alin ang pain at alin ang tunay na atake. Isang maling galaw, at mahuhulog sila sa isang bitag na hindi na nila matatakasan. Pinagpawisan siyang malamig. Ang oplan na kanyang pinahirapan ay nanganganib na mabigo sa unang pagsubok pa lang. Noon, nagsalita si Reyes na kanina patahimik. Masyadong masipag magbasa ng lumang textbook si Coronel Jimenez. Tumayo siya at lumakat sa harap nga screen. Ang kanyang nga mata ay hindi nakatingin sa paggalaw ng mga tropa, kundi sa maliliit na datos sa gilid na screen. G2, ilabas mo sa screen ang datos ng panahon at radio wave environment sa lugar ng Red Force. Major Ocampo, i-report mo ulit ang analysis ng iyong team sa social media buzz at paggamit ng civilian communication network ng Red Force. Naguluhan ang mga staff sa biglaang utos, ngunit agad na sumunod. Lumabas sa screen ang mga komplikadong graph at numero. Tinitigan ito ni Reyes na parang isang mathematician na naghahanap ng solusyon sa isang mahirap na equation. Ilang sandali pa, itinuro niya ng laser pointer ang isang lugar sa mapa, isang ordinaryong burol na malayo sa lahat ng inaasahang ruta na tila walang taktikal na halaga. Nandito ang main body ni Jimenez. Nagbulungan ang lahat sa lupang Chepe. Nagtatakang nagtanong si De la Cruz, General, walang anumang senyales diyan. Ano po ang basehan niyo? Ang basehan ko ay ang kayabangan ni Jimenez, mahinahong paliwanag ni Reyes. Sigurado siyang sa drone at radio intercept lang tayo aasa. Kaya't lantaran siyang nagpapakalat ng pekang impormasyon. Pero may isang bagay siyang nakaligtaan, ang kapal ng ulap at humidity sa lugar na yan. Sa ganyang kondisyon ng panahon, ang infrared detection capability ng 18 pinakabagong surveillance drones ay bumababa ng malaki. Sinasadya niyang magtago diyan. Iniisip na nalusutan niya tayo at pinagtatawanan tayo ngayon. Nagpatuloy siya. At ayon sa report ni Major Ocampo, mula nang magsimula ang FTX, bahagyang tumaas ang traffic sa civilian cell site malapit sa burol na yan. Ebidensya na habang iniwasan nilang gumamit ng radyong militar, ang mga opisyal nila ay gumagamit ng kanilang personal na cellphone para mag-ugnayan. Lumang estilo pero epektibo kung naniniwala siyang sa high-tech assets lang tayo nakatutok. Isang butas na nilikha ng sarili niyang kayabangan.
Sa sandaling iyon, kinilabutan si Coronel de la Cruz. Si Reyes ay hindi lang tumitingin sa paggalaw ng tropa. Binabasa niya ang lahat ng elemento sa larangan ng digmaan, ang panahon, ang radio waves, ang lupa, at maging ang isipan ng commander ng kalaban, at pinagsasama-sama ito sa isang malaking larawan. Ito ay higit pa sa simulation. Ito ay ang pangunawa ng isang tunay na master ng digmaan. The best defense is a good offense. Sabi ni Reyes habang nakatingin kay De La Cruz, Chief of Staff, oras na para isagawa ang planong ginawa mo. Sa sarili mong makamay, hindi na nag-atubili si De La Cruz. Buo na ang kanyang tiwala sa desisyon ni Reyes. Kinuha niya ang mikropono at nagbigay ng utos ng may matatag na boses. Attention! Ang main body ng 86th IB ay mananatili sa posisyon at magpapanatili ng defensive posture. Ang Division Artillery, ihanda ang lahat ng howitzer na itutok sa grid coordinate Echo 5, Duju, at huminga siya ng malalim at binikas ang pinakabuot ng kanilang oplan. Ang lahat ng attack helicopter ng Army Aviation lumipat ngayon din. Gamitin ang lahat ng puwersa para durugin ang puso ng kalaban, ang command post ng Red Force na matatakpuan sa Hill 23. Putulin ang ulo ng ahas. Uulitin ko, putulin ang ulo ng ahas. Iyon ang esensya ng offensive defense. Sa halip na harapin ang pangunahing puwersa ng kalaban, unahing wasakin ang kanilang command and control para paralisahin ang buong puwersa. Ang CP na Blue Force ay napuno ng gulat at pananabik. Sa Hill 23, sa loop ng isang camouflaged 10, hinihintay ni Coronel Jimenez na mahulok ang Blue Force sa kanyang bitag. Kampante siya sa kanyang perpektong plano habang umiinom ng kape. Bigla, isang malakas na ugong ang yumanig sa lupa at mga sigawan ang narinig niya sa labas. A taking helicopter. Nang tumakbo si Jimenez palabas, ang kanyang nakita ay ang madilim na kalangitan na punong attack helicopter. Ang maito ay nagpapaulan ng apoy. Direktang tinatamaan ang kanyang command post at mga communication facility. Naging isang impyerno ang lahat sa loob ng ilang segundo. Imposible. Paano nila nalaman ang lokasyon natin? Napaluhod si Jimenez sa kawalan ng pag-asa. Sa itaas niya, isang malakas na pagsabog ng smoke grenade ang nahudyat na ang buong command post ng Red Force ay napatay na. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ang kanyang bakal na yabang at lumang taktika ay nadurok ng nagapoy na martilyong General Yelo. Ang FTX ay nagtapos sa isang malinaw na panalo para sa Blue Force. Ang offensive defense ni General Reyes ay napatunayang hindi lang teorya, kundi ang pinakamabisang diskarte para manalo sa modernong digmaan. Sa AR, After Action Review, kung saan naroon ang lahat ng commander, tumayo si Reyes sa harap ni Coronel Jimenez na nakayuko sa pagkatalo. Coronel, isa kang mahusay na sundalo, ngunit nakakulong ka sa mga tagumpay nakaraan kaya't hindi mo makita ang digmaan ng hinaharap. Ang tagumpay sa FTX ay nagbago sa buong Fives ID. Ang pagdududa sa pamumuno ni Reyes ay naging paghanga. Ngunit sa likod na lahat, ang lihim na investigasyon ng mga MP ay patuloy. Gabi-gabi, nakulat ang Provost Marshal kay Reyes. General, natrace namin ang IP address ng post sa isang internet cafe malapit sa kampo. Ngunit gumamit sila ng foreign server kaya't mahirap matukoy. Sinusuri na namin ang CCTV. Ituloy niyo ng tahimik at mabilis, sagot ni Reyes. Ayaw niyang maputol lang ang buntot ng ahas, gusto niya ang ulo. Ang mahalagang impormasyon ay nanggaling sa hindi inaasahang tao. Si Coronel Jimenez, habang nalulunod sa pagkatalo, ay nakarinig ng isang kwento mula sa kanyang tauhan. Isang batang opisyal daw mula sa G4 ang nakitang pumunta sa isang internet cafe bago magsimula ang FTX sa utos ni Coronel Santos. Nagduda siya dahil tugma ang oras at nilalaman ng post.
Nahirapan si Jimenez. Matagal na niyang kasama si Santos. Ngunit kahit natalo siya, hindi niya dinungisan ang kanyang karangalan bilang sundalo. Ang ganitong kaduwagan ay hindi naayon sa kanyang prinsipyo. Matapos ang ilang araw na pag-isip, kinausap niya si Coronel De La Cruz at ikinuwento ang lahat. Nagalit si De La Cruz. Ang kanyang kasamahan ay gumawa ng pinakamaruming gawain na sumisira sa karangalan ng militar. Agad niyang tinawag ang Provost Marshal. Gamit ang bagong impormasyon, mabilis na kumilos ang nga investigador. Natukoy nila ang batang opisyal sa CCTV at sa kanyang laptop nakita ang ebidensya. Isang chat conversation kung saan inuutusan siya ni Coronel Santos na i-post ang artikulo. Nang makumpleto ang ebidensya, ipinatawag ni Reyes ang isang emergency command conference. Ipinakita niya sa screen ang post mula sa sundalos tambayan. Pagkatapos, iniutos niya sa Provost Marshal na i-report ang resulta ng investigasyon. Nang pangalanan si Coronel Santos, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Namutla siya, hindi po totoo yan, General. Gawa-gawa lang po yan. Gawa-gawa, malamig na tanong ni Reyes. Ipinatugtok ng investigador ang isang voice clip mula sa chat. Malinaw na narinig ang boses ni Santos na nagutos. Isama mo yung tungkol sa preemptive strike para matakot sila, ha? Napaupo si Santos. Wala na si Yang Lusot. Lumapit si Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Coronel Santos, naiintindihan ko kung may reklamo ka sa aking pamumuno. Karapatan ng isang sundalo ang magbigay ng ibang opinyon. Pero pinili mo ang pinakaduwag at pinakamaruming paraan. Nagtago ka sa likod ng internet para manira ang kasamahan, sirain ang moral ng tropa, at pahinain ang 5 ID mula sa loob. Hindi ito atake sa akin bilang Josefa Reyes. Ito ay atake sa karangalan nating lahat na naka-uniforme at isang pagkakanulo sa bayang pinoprotektahan natin. Bilang Commanding General, hindi ko ito palalampasin. Coronel Santos, simula ngayon, relieved ka sa lahat ng iyong tungkulin. Provost Marshal, arestuhin siya at isailalim sa court-martial para sa insubordination at conduct unbecoming of an officer and a gentleman. Sisiguraduhin kong hindi na maulit ang ganitong pananaksak sa likod sa loob ng aking nasasakupan. Habang kinakalatkat palabas, sumigaw si Santos kay Jimenez. Ikaw rin, Chaloy, kasama ka ring nagreklamo, huwag kang magmalinis. Lahat ng mata ay napunta kay Jimenez. Tumayo siya sa harap ni Reyes at yumuko ng malalim. Patawad po, General. Totupong nagreklamo rin ako sa magapribadong pag-usap. Inamin kong gusto ko kayong talunin sa FTX. Tatanggapin ko po ang anumang parusa. Pero tiningnan niya si Reyes. Hindi ko po ibinenta ang aking karangalan bilang sundalo. Hindi po ako sumaksak sa likod. Lumaban po ako ng patas sa training field at natalo ako. Yun lang po. Natahimik ang lahat. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal. Koronel, ang isang sundalo ay maaring manalo o matalo. Ang mahalaga ay kung paano ka lumaban. Lumaban ka bilang isang sundalo at tinanggap mo ang pagkatalo bilang isang sundalo. Bumalik ka sa iyong upuan. Bibigyan kita ng pagkakataong makabawi sa iyong pagkatalo. Sana'y gamitin mo ang kayabangang yan para sa kapakanan ng 11th ID. Nagulat ang lahat sa desisyon ni Reyes. Pinarusahan niya ng walang awa ang nakasala, ngunit binigyan ng pagkakataon ng umamin at nanindigan sa karangalan. Ang kanyang malamig na pagpapasya at pamumuno ay nagbigay ng pangingilabot sa mga staff. Nang maubos na ang tao sa silid, naiwan sina Reyes at De La Cruz. Lumapit si De La Cruz, may komplikadong ekspresyon sa mukha. Naunang nagsalita si Reyes. Chief of Staff, natatandaan mo ba ang sinabi mo sa akin sa pasilyo? Nanigas ang mukha ni De La Cruz, yung tungkol sa pagtimpla ng kape.
Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Reyes. Nung maoras na yon mas naging interesado ako kaysa nagalit. Ano kayang kumpiyansa ang naktulak sa kanya para sabihin yon? At ngayon, sa tingin ko, alam ko na ang sagot. Puno kayong ng karangalan at pride bilang nga sundalo. Ngunit kapag ang pride na yon ay naging kayabangan na hindi makasabay sa pagbabago ng panahon, nagiging halimaw ito tulad ni Coronel Santos. Lumapit siya sa bintana. Gusto kong wasakin ang luma ninyong pride at palitan ito ng bago. Isang pride na nakmumula sa panalo dahil sa kakayahan. Isang malakas at marangal na pride ng isang sundalo na kayang humarap sa sinumang kalaban. Walang masabi si De La Cruz. Yumuko na lang siya. Hindi ito pagsunod ng isang tauhan sa kanyang superior. Ito ay isang malalim na pagsisisi sa kanyang nakaraan at isang tunay na paggalang sa commander na nagmulat sa kanya para maging isang tunay na sundalo. Ang proseso ay masakit, ngunit sa huli, ang Limeth ID ay nabubuo bilang isang solidong bakal na koponan. Ang pag-alis kay Coronel Santos ay nakdulot ng pagyani, ngunit sa pinaglinisan ng dugo, isang bago at malinis na hangin ang nagsimulang umihip. Ang pamumuno ni General Reyes ay naging isang autoridad na hindi na matitinag, ngunit hindi ito tulad ng dating autoridad na nakabase sa seniority. Ito ay isang matibay at transparent na haliging bakal na itinayo sa pundasyon ng kakayahan, resulta at prinsipyo. Ang pinakamalaking pagbabago ay nagsimula sa Command Conference. Mula sa isang silit ng pananermon at katahimikan, ito ay naging isang lugar ng masigla at matalinong debate. Hindi natakot ang nga staff. Sa halip, aktibo silang nag-ambag para mapabuti ang nga plano. Sa gitna ng pagbabagong ito ay si Coronel De La Cruz na dumaan sa pinakamalaking transformasyon. Hindi na siya ang dating mayabang na Chief of Staff. Siya na ngayon ang pinakamatatak na suporta ni Reyes, ang tulay sa pagitan ng kanyang matalinong estratehiya at ng realidad sa field. Isang araw, binisita niya ang isang kumpanya na pinamumunuan ng isang bagong babaeng kapitan. Nahihirapan itong mamuno dahil sa pambabastos ng mga veteranong sarhento. Kung dati, iling lang si De La Cruz at sasabihing, anong magagawang babae diyan? Ngayon, iba na siya. Kinausap niya ang kapitan. Kapitan, sa tingin ko, naiintindihan na kita ngayon, malungkot niyang sabi. Buong buhay ko, naniwala akong hindi para sa babae ang pagiging sundalo, lalo na ang pagiging commander. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ako naging tanga at mayabang. Tumingin siya sa kapitan. Ang leadership ay hindi nakukuha sa lakas ng boses. Ang paraan para makuha ang respeto nila ay isa, daigin mo sila sa galing. Patunayan mong mas marami kang alam, mas mabilis kang mag-isip, at mas malakas ka. At huwag mong balewalain ang kanilang karanasan. Kunin mo ang kanilang payo. Gawin mo silang kanang kamay mo. Iyan ang tunay na commander. Ang kanyang payo ay ang mismong leksyon na natutunan niya mula kay Reyes. Ang pagbabagong ito ay umabot hanggang sa pinakamababang unit. Unti-unti, ang Limeth ID ay nagiging isang modelo ng isang moderno at epektibong puwersa. Si Reyes naman, sa mga gabing mag-isa siya sa kanyang opisina, ay tinitignan ng isang lumang litrato sa kanyang mesa ang kanyang yumaong ama na isa ring sundalo. Nakikita niyo po ba, Tay? Itinatayo ko rito ang malakas at marangal na hukbo na pinangarap niyo. Biglang tumunog ang pulang telepono, ang direktang linya mula sa GHK. Nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Bumalik ang General Yelo, General Reyes, speaking. Ang boses mula sa kabilang linya ay punong pagmamadali. Josie, may nakita ang satellite. May hindi pangkaraniwang paggalaw nga armadong grupo sa harap ng AOR mo. Higit pa sa normal na paghahanda. Mag-ingat ka. Tila nainggit sa bagong kapayapaan sa Fifth ID, isang malamig at marahas na hangin ng digmaan ang papalapit mula sa kabundukan.
3 araw pagkatapos ng babala mula sa GHQ, sumabog ang sitwasyon. Sa isang madilim at maulang gabi, sa isang patrol base ng 95th IB, isang grupo ng rebelde ang sinadyang lumabag sa ceasefire at pinaulanan ng bala ang base. Kontak, ambush! Ang sigang gwardiya kasabayng putukan ang gumising sa buong frontline. Isang sundalo ang agad na namatay at 2 ang malubhang nasugatan. Ito ay isang planadong atake. Ang Liven ID War Room ay naging isang tunay na war zone. Lahat ay kumikilos ng mabilis. Ang mga screen ay nagpapakita ng kaguluhan at ang mga ulat at utos ay nagunahan. Sa gitnang lahat, nakatayo si General Reyes Calmado na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sunod-sunod ang tawag mula sa Maynila. Huwag palakihin ang gulo, maging mahinahon. Mga utos na para sa isang field commander ay parang posas. Putang ina, dapat pasabugin na natin yang yan gamit ang 105mm howitzer, sigaw ni De La Cruz. Namumula ang mga mata sa galit dahil sa pagkamatay ng kanyang tauhan. Ngunit iba si Reyes. Binabasa niya ang intensyon sa likod ng atake. G2 ay check ang lahat ng comms. May iba pa bang pagalaw? Ay analyze kung saan nila pinoposisyon ang kanilang spotter. Hindi siya nakmamadaling patayin ang apoy. Iniwasan niya ang mas malaking bitag. Ito ay isang pagsubok sa kanyang kakayahan. Alam niyang inaasahan ng kalaban na tututukan niya lang ang lugar ng kwentro at doon sila maglalabas ng mas malaking atake. Noon, lumapit si De La Cruz at itinuro ang isang lugar sa mapa. Ang kanyang instinct bilang isang veterano ay sumiga, General Mali. Walang taktikal na halaga ang lugar na yan. Pain lang to. Sa tingin ko, sa likod na bundok na yan, nakatago ang kanilang nga mortar. Hinihintay nilang mag-ipon ang ating reinforcement, tapos ulanan nila tayo. Nakningning ang mga mata ni Reyes. Ang instinct ni De La Cruz at ang kanyang strategic analysis ay nagtugma. Sa pagitan ng utos mula sa itaas at ng bitak ng kalaban, kailangan niyang magdesisyon. The best defense is a good offense. Kinuha niya ang mikropono. Idinideklara ko ang sitwasyong ito bilang isang seryosong pag-atake sa aking dibisyon. Gagamitin ko ang aking autoridad bilang commander on the ground, tumingin siya kay De La Cruz. Sana tama ka, Chief of Staff. Nagbigay siya ngang isang utos na ikinagulat ng lahat. Ang tropa sa patrol base, itigil ang pakikipaglaban at umatras sa inyong depensa. Huwag gumanti, Division Artillery. Lumakas ang kanyang boses. Itutok ang lahat ang 18 howitzer sa grid coordinate na tinukoy ni Chief of Staff. Unahan nating durugin ang kanilang mortar position. Nakagulo ang war room. Sinuway niya ang utos ng GHQ, pinatras ang sariling tropa at inutusang magpaputok sa isang hindi kumpirmadong target. Kung mali ang hula ni De La Cruz, ito ay isang malaking pagkakamali na mananagot sila. General, pag-isipan niyo po ulit. Sigaw ngang ilang staff, ngunit buo na ang desisyon ni Reyes. Si De La Cruz naman ay kinakabahang nagutos sa artilerya. Ilang sandali pa, yumanik ang kalangitan ng Isabela habang sunod-sunod na pumutok ang mahawitzer. Lahat ay nakatitig sa screen, nagpipigil ng hininga. At sa wakas, sa thermal imaging screen, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang lumabas. Sa lugar kung saan bumaksak ang magabala, sunod-sunod na malalaking pagsabog ang naganap na nagliwanag sa gabi. Ang nakatagong mortar position ng mga rebelde ay tinamaan ng eksakto. Ang kanilang bitak ay nawasak. Ang labanan ng bakal ay nagtapos sa isang perpektong tagumpay para sa 5th ID. Nanalo si Reyes sa isang sugal kung saan nakataya ang lahat. Ang preemptive strike ng Liven ID ay yumanig sa buong bansa. Sa una, pinagalitan siya ng GHQ. Ngunit nang lumabas ang mga ebidensya, ang mga video ng pangalawang pagsabok at ang biglang pananahimik ng mga rebelde, ang batikos ay naging papuri.
Si Reyes ay itinuring na isang bayani na pumigil sa mas malaking digmaan. Matapos ang krisis, ang una niyang pinuntahan ay ang patrol base kung saan may namatay na sundalo. Sinamahan siya ni Coronel de la Cruz. Habang naglalakad sila sa frontline, mayroon ng isang matibay na tiwala at samahan sa pagitan nilang dalawa. Pabalik na sila sa headquarters. Dahan-dahang tumatakbo ang kanilang sasakyan sa isang makitid na daan sa bundok. Si De La Cruz, dahil sa kanyang ugali, ay sinisilip ang kabundukan sa kabilang panig gamit ang kanyang binokular. Bigla, may kumislap. Hindi ito ordinaryong sinak ng araw. Ito ang kislap mula sa lentengang sisang sniper scope. Isang natirang rebelde na naghahanap ng paghihiganti. Ang target, ang sasakyan ng general. Lahat ay nangyari sa wala pang isang segundo, walang oras na sumigaw. Naalala ni De La Cruz ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya kay Reyes, ang kanyang pagkamuhi. At naalala niya rin kung paano siya binigyan nito ng tiwala, kung paano siya ginising nito bilang isang commander, at kung paano siya ginawa nitong isang tunay na sundalo. Ang desisyon ay malinaw. Dapa, sigaw niya habang inihahagis ang kanyang sarili para takpan si General Reyes. Habang itinutulak niya ito sa sahig ng sasakyan, isang malakas na putok ang bumasag sa armored glass. Ang bala na dapat ay para sa ulo ni Reyes ay tumama ng diretso sa kaliwang balikat ni Coronel de la Cruz. Arg, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang buong katawan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang balikat. Huminto ang sasakyan at ang security ay agad na gumanti ng putok. Nang makawala si Reyes mula sa ilalim ni De La Cruz, ang kanyang mukha at uniform ay basang-basang dugo nito. Sa unang pagkakataon, ang General Yelo ay nagpakitang gulat, takot at pag-alala. Chief of Staff, gising, Tonyo, sigaw niya habang pinupunit ang kanyang damit para ipantapal sa sugat. Si De La Cruz, habang nawawalan ng malay, ay tumingin kay Reyes at ngumiti ng mapait. General, buti na lang, ligtas kayo. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Bayad na po ako. Sa utang kong barako. Pagkatapos nun, nawalan na siyang malay. Ang kanyang huling salita ay isang patunay ng kanyang tunay na pagbabago, isang sundalong nag-alay ng buhay para protektahan ang kanyang commander. Habang inililipat si De La Cruz sa helicopter, nakatayo lang si Reyes, nanginginig ang kamay na puno ng dugo. Isang mainit na likido ang dumaloy mula sa kanyang mata. Ito ang luhang isang tao, ang pagkatunaw ng yelo. Hindi na siya nag-iisa, mayroon na siyang isang tunay na kasama na handang sumalaw ng bala para sa kanya, ngunit napakabigat ng halaga. Tumingin siya sa langit. Ang kanyang mata, sa kabilang ng lungkot, ay muling nagningning puno ng isang bagong determinasyon na harapin ang tadhana. Sa labas ng operating room ng AFP Medical Center, sa ilalim ng malamig na ilaw, nakatayo si General Reyes. Ang tuyong dugo ni De La Cruz ay nasa kanyang uniforme pa rin, 4 na oras na ang operasyon. Sa tabi niya, tahimik na naghihintay sina Coronel Jimenez at Major Ocampo. Ang General Yelo ay wala ron. Tanging isang babaeng sugatan ang damdamin, si Josefa Reyes. Kung hindi dahil sa kanya, ako ang nakahigadian. Ang lalaking tumawag sa kanyang leche ay nagligtas sa kanyang buhay. Ang masaklap na katotohanan ito ay nakpawalan ng silbi sa lahat ng kanyang lohika. Bumukas ang pinto ng OR. Ang operasyon po ay tagumpay, sabing doktor. Ngunit malubha ang pinsala sa kanyang nerve. Hindi ko masisiguro kung makakabalik pa siya sa serbisyo. Ilang araw ang lumipas. Nagkamalay si De La Cruz. Binisita siya ni Reyes. Sa lubngang silid, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Reyes. Buhay pa, hindi makapaniwala, sagot ni De La Cruz at bahagyang ngumiti. General, mas mahirap palang makita kayong umiyak kaysa makakita ng bumabagsak na bomba. Kaya bumalik ako mula sa kabilang buhay.
Napangiti ng bahagya si Reyes. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Hindi ko rin po alam, sagot ni De La Cruz. Kusang gumalaw ang katawan ko. Ang kumander ko po ay nasa panganib. Ginawa ko lang ang trabaho ng isang tauhan. Nakataon lang na kayo po, si General Joseph Reyes. Ang kumander na yon, kumander. Ang isang salitang iyon ang tumusok sa puso ni Reyes. Kinilala siya nito hindi bilang babae, kundi bilang kanyang kumander. Ang kabayanihan ni Coronel De La Cruz ay kumalat sa buong AFP. Maging ang mga general na dati may pagdududa kay Reyes ay nanahimik. Ang isang kumander na handang pag-alayan ng buhay ng kanyang tauhan ay hindi isang ordinaryong leader. Ang Liveth ID ay naging isang alamat. Ilang buwan ang lumipas, personal na humarap si General Reyes sa promotion board. Hinihiling ko pong ay promote si Coronel Antonio De La Cruz sa ranggong Brigadier General. Nakbulungan ang lahat. General, paano siya magsisilbi kung may kapansanan siya? Maginu, ano po ba ang kahulugan ng serbisyo? Matigas na sagot ni Reyes. Ang pagupo lang ba sa opisina? Pinatunayan ni Coronel De La Cruz ang diwangang isang tunay na sundalo. Ang kanyang pag-iral ay nagpataas sa moral ng buong sandatahang lakas. Ang kanyang bituin ay magiging simbolo ng pinahahalagahan nating katangian. Walang tumutol ng taglagas na iyon. Sa isang rehabilitation center, isang opisyal na dokumento ang iniabot kay De La Cruz na hirap na nag-ehersisyo sa kanyang wheelchair, promoted to the rank of Brigadier General. Assignment, Commander, 502nd Infantry Brigade. Napayak siya, ang bituin na pangarap niya na isinuko na niya ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi ito bituin ng ambisyon, kundi bituin ng karangalan na isinabit ng kanyang commander. Ang bakal ay hinasa ng 2 beses at ngayon, ito ay mas matibay at mas makinang. Epilogo, ang tunay na kahulugan ng pag-angat. 1 taon ang lumipas. Ang hangin sa kampo ng Liveth ID ay iba na. May sigla at respeto sa gitna ng disiplina. Ang mabinhing itinanim ni General Reyes ay naging isang malagong kagubatan. Isang hapon, naglalakad si Reyes sa pasilyo kung saan nagsimula ang lahat. Nakita niya ang bagong G3 na kausap ang isang batang babaeng tenyente. Lieutenant, maganda ang analisis mo sa bagong posisyon ng kalaban. Kahit sa GHK, napansin yan. Huwag kang matakot magbigay ng opinyon, sabi ng koronel. Salamat po, sir, masayang sagot ng tenyente. Respeto at pag-engganyo, hindi pang-iinsulto, napangiti si Reyes. Sa harap ng kanyang opisina, may naghihintay sa kanya. Isang lalaking nakatayo ng tuwid at mayabang, kahit medyo hirap pa ang kaliwang balikat. Isang makinang na bituin ang nasa kanyang balikat. Si Brigadier General Antonio De La Cruz. Sumaludo siya at iniabot ang 2 tasang kape. General, hindi po ito barako. Tumawa si Reyes at kinuha ang kape. Mas gusto ko ang ordinaryong kape, Tonyo. Magkatabi silang tumingin sa labas ng bintana sa mapayapang lupain ng Pilipinas na kanilang pinoprotektahan. Ang promosyon na dati tungkol lang sa sariling ambisyon ay mayroon ng ibang kahulugan sa 5th ID. Ito ay ang pag-angat ng pag-unawa laban sa diskriminasyon, ang pag-angat ng samahan laban sa alitan, at higit sa lahat, ang pag-angat ng karangalan at pride bilang masundalo ng bayan. Tahimik silang uminom ng kape. Sa likod nila, ang kalangitan ng Isabela ay napakataas at napakaasul.